beloved Boss Mike Cervera. Ayan o, Manang Aimee, nakikita mo ba? Should former President Duterte be held liable for drug war-related killings? Oh, ano sabi sa survey? Agree, 51%. Disagree na mga DDS na mga tangat bobo, 25%. Undecided, mga dilawan yan. 14% ng mga dilawan. Bahala kayo dyan. Sabi naman dito, don't know enough to give an opinion. Yung mga 10%, mga putok sa buho yan. Putok sa buho. Putok sa buho, mga kababayan, walang pakialam. Para bang hindi mo alam kung butante yan. Yan yung mga yun. So paano ngayon ito? Ano masasabi nyo dito, mga kababayan ko? 1 kay BBM, 3 kay DDS sa live mo. Uy, magsa-10,000 na tayo. Baka naman. Linggo-linggo, mga kababayan. Dali na, mag-like na kayong lahat. Gusto nyo, palit na lang tayo eh. Abon ako, pagpalitin kaya natin. Okay na lang mag-live, ako na lang magla-like. Pwede naman ako dun eh. Di ba? Paano ngayon to? Ayon sa SWS survey, February 15 to 19, 2025. Iyan po, mga kababayan, ang katotohanan na hindi matanggap ng mga DDS. Pangklase, no? Alam niyo, sa totoo lang, ulitin ko lang, bago natin makalimutan ng isang tao na siyang nanguna dyan, mga kababayan. Wala na pong iba kung hindi etong inapi-api niya. Sino? Si Trillanes, mga kababayan. Anong ginawa na itong matandang yan? Yung matandang walang pinagkatandaan. Yung matandang lagyan mo ng sungay, kamukha na ni Lucifer yan. Yung matandang ina-idol at parang gusto nang himurin. Ni Manang. Diba? Ang puwet niyan. Diba? Eto, pakinggan ninyo kung paano balahurain ni Digong. Ano ka ngayon, Digong? Pasok! Yanes? Yan. Pakinggan ninyo, mga kababayan, kung paano gagawin ni Digong to, Pero ngayon, kita nyo naman, wala nang inubra si Along. Along, tanong ko lang, meron ka daw sakit? Totoo ba? Pag-pray kita mamaya, magsisimba ko. Sana padaliin. Padaliin na lang yan. Di ba? Para wala nang sakit. Anong padaliin, Boss Mike? Padaliin na lang natin, Along. Para wala ka nang maramdam sakit. Anong padaliin? Padaliin natin gumaling. Yun! Hindi natin gagawin yan na. Ipanalangin natin na may mangyaring masama sa kapwa natin. Hindi naman tayo DDS eh. Yung mga DDS, kung pinapanalangin nila na mawala na si Pangulong Bongbong, ay iba tayo. Sabi ko nga, mga kababayan, kung pwede lang humaba ang buhay ni Digong ng 199 para pagdusahan niya yung lahat yung kasalanan niya, okay lang. Diba? Para habang kahit na buto-buto na yan, halos yung mata na lang natitira, mga kababayan, pinagdudusahan niya pa yung lahat ng ginawang kasalanan. Diba? Eto na. Eto yung binaboy ni Digong kung ano-ano sinabi noon. Pasok! Kilala ba ninyo si Trillanes? Anong ginawa ng putang ina niya? Di ba nagrebelde? Diyan sa Makati, nagwarawara ng mga baril. Totoo yan. Aminado ko dyan. At aminado din si Trillanes dyan. Pero nakalimutan ni Digong kung ano pinaglaban yan. Galit yan sa katulad niyan, si Digong. Bakit ho? Bakit? Kasi mga magnanakaw yung nilabanan. Totoo naman, mga kababayan, na si Gloria noon, anong ginawa niyan? Sabihin yung naging matuwid yan. Unang-una, 2 beses ng agaw ng kapangyarihan. Anong inagaw na kapangyarihan? Pagka-presidente pa ang inagaw niyan. Unang-una, inagaw niya kay ERAP. Ikalawa, inagaw niya kay FPJ. Huwag niyong sabihing naniniwala kayo na si Aling Malitang nanalo. Sige nga. Di ba, mga iglesia, kasama niyo ako. Pinaglalaban kung ano yung tama noon. Ano nangyari? Mga kababayan, nagkaroon ng eleksyon. Anong ginawa nila kay FPJ? Dinaya nila noon. Ngayon, eto na. Si Trillanes, napilit niyang binabaon. Ano nangyari ngayon?
si Digong ang binaon. Hindi pa pala, kinulong muna bago ibaon. Ha? Kinulong muna si Digong bago ibabaon. Tuloy. Marcha doon, inagaw yung Peninsula na hotel. Nagbarricade doon. Pagdating ng pulis, ang mga duwag ng ulol, nagsurrender ka agad. Tapos naging senador, akala mo nagmamakalinis ang gago. Nagkokolekta yan sa mga malalaking negosyante. May parang yan lang ang abogado na hindi abogado. Galit na galit si Digong kasi alam nyo, nasusukol na yon. Bakit ho mga kababayan? Hindi magagalit si Digong. Ibinulalas na ni Trillanes lahat ng mga ari-arian yan. Kaya si Digong galit na galit, pikon na pikon. Patotoo lang. Pikon na pikon si Digong kay Trillanes. Napakulong ba? Kung totoo lahat, yung mga sinasabi niya, lahat napakulong niya na. Si Dilima nga, nagawa niya ng paraan para mapakulong siya. Pero bakit si Trillanes hindi niya napakulong? Diba? Ako yung nagtataka. Kaya nga ako, noon mga kababayan, nagdadalawang isip ako eh. Ano ba talaga meron kay Trillanes? Bakit? Lahat na lang ng mga vlogger niya, si Trillanes ang sinisira eh. Pero mabuti na lang mga kababayan, matalas tayo mag-isip. Na-realize ko mga kababayan, na ang ginagawa ni Trillanes, kung totoo yan, bakit hindi mo napakulong, Digong? Yan ang madalas kong tanong. Oo nga naman. Bakit nga naman hindi napakulong? Kasi wala talagang maikakaso si Digong. Dahil kung merong kasalanan to, kung nagnakaw to tulad niya, mga kababayan, nauna pa kay Dilima yan. Di po ba mga kababayan? Pero ngayon, ano ba yung binulalas? Boss Mike, ipakita mo yung binulalas. Eto, pasok, pasok! Ang pagiging isang simpleng tao. Meanwhile, Namakyawang Tatak Duterte lagi. Lagi nila sinasabi mga kababayan, ang Tatak Duterte ay simpleng tao. Lagi nilang sinasabi yan, lalong-lalo na yung mga vlogger nila. Tatak Duterte, simpleng tao lang yan. Oo, hindi nagnanakaw. Di ba? Ganyan lang sinasabi nila. Pero eto, pakinggan ninyo. Tatak Duterte na raw ang pagiging isang simpleng tao. Meanwhile, Namakyawang pamilya Duterte ng mga ari-arian sa Davao City at Metro Manila, ayon kay Senador Antonio Trillanes IV. Kita nyo? Yan, mga kababayan, makatotohanan. Ito ay sa kabila ng pahayag dati ni Duterte na simple lang ang buhay niya at wala siyang pera. Contrary dun sa pinapalabas nila na simple silang mga tao, simple silang pamilya, ang kanilang pamumuhay ay simple. Hindi po. Totoo naman eh. Kita nyo naman si Kitty. Saan namimili? Hindi ho sa Glorieta. Kung hindi ho, doon sa Europe siya. Ganon katindi ang tanong. Meron ba siyang pera? Saan yung kinuha pera? Nagtatanong lang ako. Pwede naman sagutin kung mali ako. Diba? Kaso mga kababayan, alam naman nating anak ni Digong. Saan kinuha ang pang-shopping sa Europe? Ang mga daladala, ang mga gamit, ang mga bag, at kung ano-ano. Nako, mga kababayan, hindi basta-basta ang presyo niyan. Tandaan niyo yan. Tuloy. Marami silang ari-arian. Mahirap yan. Hindi ka basta-basta namamakyaw ng mga property. Correct. Kaso nag-panic buying. Nagpa-panic buying sila. Bakit kaya mga kababayan nagpa-panic buying sila? Kasi siguro mga kababayan, baka maubusan. Kaya si Digong, sige, bilhin ng bili. Kaysa makita yung pera sa bangko. Kasi si Trillanes, panay ang imbestiga sa mga bangko natin. Kaya kailangan, mga kababayan, ay i-convert sa property. Lumang tugtogin na yan, Digong. Hindi yan makakalusot kay Trillanes. Mga kababayan, kitang-kita nyo naman. Meron namang data, may resibo na pinapakita. Si Digong, meron bang pinakita yan? Bukod sa chismis na nagpunta daw ng Makati at nandun, nagwarla-warla. Mga kababayan, noong panahon na yan, kung wala ka naman ang aasahan at nakikita mo na puro korupsyon ang nangyayari, saan? Sa gobyerno ni Gloria? Hindi ka pa ba mag-aalsa, mga kababayan?
Ha? Hindi ka pa ba mag-aalsa? Ay siguro naman kung panahon na yan, sasama kayo sa kanya. Di ba? O, tuloy. Kung yung mga ordinaryong tao, kung may isa kang property yung tahanan mo, okay na dapat yon, sapat na yon. Kung may isa pa, o sige. Pero yung mga 10, kailangan ipaliwanag yan. Sa listahang eksklusibong ibinigay ni Senador Antonio Trillanes IV sa GMA News, may 41 ari-arian na pagmamay-ari ng pamilya Duterte. Sa listahan nakalagay ang transfer certificate of title number ng bawat property. Nakalagay dito na may 34 properties sa Davao City, isa sa San Juan, 2 sa Dipolog, isa sa Cagayan de Oro, isa sa Parañaque, isa sa Quezon City, at isa sa Davao del Norte. Sabi, napakarami saan kaya kinuha yung mga perang pinambili. Tanungin nyo naman yung sarili. Saan kinuha ang pambili? Ulitin ko ulit, saan kinuha ang pambili? Tanungin nyo yung mga sarili nyo. Diba? Magsa-10,000 na tayo mga kababayan. Yung nagla-like, wala pang 2,000. Wala pa sa kalahati, oh. Kita nyo naman. Mamaya, maniwala na ako sa sinasabi nila, ha? Tuloy! Kinuha ng GMA News ang Land Registration Authority. Sabi ng LRA, 4 sa mga property ay kanselado na ang TCT. Ibig sabihin, iba na ang may-ari. Binenta na agad. Oo, baka naman gumawa ng crony. Gusto, mga politiko, lumang tugtogin na yan. Ang bago ngayon, binabaon na yan. Gumagawa ng tunnel sa ilalim ng mga mga building. Ganon. Sa ilalim ng building, mga kababayan, merong secret door na sila lang ang nakakaalam ng password nun. Oo, mga pinto nun, may password. Sila lang makakapasok. Pagbukas ng pinto, mga kababayan, na makikita nyo, pera, dolyar, ginto. Nako, samut-sari yan. Ayokong ibuko yung isa. Hindi. Legal naman yung kanya, mga kababayan. Negosyante talaga siya. Ang pera wala sa bangko. Nasa vault na malaki. Oo. Kung titignan nyo, mga kababayan, mas malaki pa sa isang bahay nyo. Oo, ganun kalaki, mga kababayan. Nandoon ang mga ginto, mamahaling alahas, mga gold bar, at mga dolyar, mga kababayan. Pati mga piso. Oo, yung yung libo-libo. Oo, grabe dami. Sabi ko, Diyos ko, ano kayong gagawin sa napakaraming pera na yan. Samantalang mga kababayan, pakinggan nyo sasabihin ko, parang pagkain lang yan. Meron lang tayong sapat, na kailangan na ipasok sa ating mga lalamunan at mabusog ang tiyan. Wala akong pagkakaiba sa pera. Kapag sobra-sobra, wala ka namang magagawa sa sobra. Yung sapat, mga kababayan, na habang buhay, mabuhay ka ng marangya, pwede na. Pero yung sobra-sobra pa doon, mga kababayan, makakaisip ka na ng kademonyohan. Dahil sabi nga nila, wala kang magawa sa pera mo. Kaya kung ano-ano na lang ginagawa mo. Kaya pati yung mga hindi na dapat galawin sa katawan mo, ginalaw mo na. Kaya tuloy, yung dating ethics, naging tepyas na. Diba? Ganun lang kasimple. Huwag natin masyadong palalimin ng mga bagay-bagay. Sapagkat pwede naman nating ay halimbawa sa mga mamababaw na maunawaan ng tao yan. Tuloy! Ang mga nalalabing property, tama ang mga pangalang nakasaad sa listahan ni Trillanes. Si dating Davao City Mayor Sara ay may 15 ari-arian. 4 dito nakapangalan kasama ang asawang si Attorney Maneses Carpio. Grabe, daming ari-arian! Si Sara, tignan nyo yung itsura nun, mga kababayan, Nakikita nyo ba itsura niyan, Tignan nyo itsura. Parang mongoloid lang. Pero bakit ngayon parang nag-iba na? Parang naging isang bini-bini sa aking panaginip. Bang klase, ngiting tagumpay siya, mga kababayan, Yun! Ayos, iba talaga pag may confidential fund, di ba? Maneses Carpio. Si Vice Mayor Paulo naman may 10 ari-arian. 2 dito nakapangalan sa asawang si Lovely Sangcola Duterte at 2 naman sa isa pang asawa na si January. Kita nyo, mga kababayan, napakarami nila, kanya-kanya sila. Kanya-kanyang bilihan.
Samantalang yung kanilang pinanunungkulan, yung pinagsisilbihan dapat na mamamayan, hikahos, binigyan ng 2 latang sardinas, binigyan ng 1 kilong bigas, binigyan ng 2 noodles, approved! Ang klase, no, mga kababayan? Tapos sabi nila, Duterte na. Sa pamamagitan ng 2 sardinas. Sa pamamagitan ng ng 1 kilong bigas. Sa pamamagitan ng 1 noodles. Duterte na. Samantalang ako, namigay na ako ng t-shirt na maganda. Mamahalin niya, mga kababayan, hindi basta-basta. Marinig ko man lang sana, thank you, Boss Mike, ha? Diba? Oh, tuloy. Muslim convert ang Vice Mayor. Si Sebastian naman may 8 ari-arian din. Si Veronica Avancenia Duterte naman na anak ni Duterte kay Hanilet, nakapangalan ang 2 pang ari-arian. Grabe naman, ang lupit, Ebi, pare. Kita nyo, mga kababayan, lahat ng mga anak mayroon ng nakapangalan. Oh, meron ba kayong yan? Diba? Meron ba kayo niyan? Sila meron na. Tapos kinakaawaan nyo, ang tatanga. May property naman na hindi malinaw kung ano ang kaugnayan kay Duterte. Ang property sa Dipolog nakapangalan sa mag-asawang Sebastian Descallar at Jesusima Duterte. At ang property sa Cagayan de Oro nakapangalan sa isang Gian Paulo D. Duterte. Oh, yan. Oh, sana matauhan na kayo. Mayayaman na yung mga Duterte sa pagpasok sa politika. Kaya yung mga pumapasok sa politika, mga kababayan, suriin nyo maigi. Kung yan, nasuri nyo, kamukha ko, mga kababayan ng pagkatao, ang inuuna, mamamayang Pilipino, naku, iboto nyo. Ganun lang kasimple yan. Alam nyo naman kung totoo at hindi eh. Alam nyo pag plastic at inuuto kayo eh. Alam nyo naman pag gwapo at pangit eh. Ang kinalaman ng pangit at kagwapo. Oo, wala naman, naisingit ko lang. Our beloved Boss Mike! Boss Mike!